Breaking news po. Nako, Senador Marcoleta, napasigaw. Nagkabalyahan po at nagsagutan sila ni Raffy Tulfo. Bakit kaya mga kababayan? Nagkakagulo po sa Senado dahil dito sa investigasyon ng flood control. Bakit kaya parang nag-init ang ulo ni Raffy Tulfo? Heto na po. Hindi makapagpasikat itong si Raffy Tulfo na sinabihang bias si Senador Marcoleta. Hala ka, bakit? Panoorin po. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And duly kasi seconded, tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Coa Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area... Dito na po mga kababayan, mag-iinit na po ng ulo si Senador Marcoleta. Gigisain itong taga-COA. Panoorin nyo po mga kababayan. Ito po. Talagang itong nagre-reklamo si Raffy Tulfo. Hindi kasi nakakapagpasikat. Nung una kasi yon, ngayon may bagong schedule. Ito namang si Raffy Tulfo, masyado namang pasikat. Yung inaudit yung ghost. Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga compliance Ganito po, Your Honor, marami pong observation. Ayan mga kababayan, yan po ang inaantay ng taong bayan. Ganyan po ang maggisa. Kailangan may damdamin. Mga kababayan, kailangan may puso. Kailangan itong mga iniimbestigahan, lalo na sa isyong ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, talagang ginahasa nila ang mga Pilipino. Naghirap tayo nung panahon ng baha. Ganito po ang ginagawa nila mga kababayan. Ganyan po ang gusto ko. Gusto ng mga Pilipino, gisain ang mga magnanakaw na ito. Tuloy natin. Ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee?
DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. kasi nga kung... To subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said... if that will help us, okay. Any second? Second. It was already seconded, Mr. Chairman. There's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's go. Ayan, warrant of arrest. Ang sarap nyong murahin. Ang sarap nyong, ay naku mga kababayan. Ang sarap murahin ng mga kurap na ito tapos hindi kayo pupunta ng investigasyon. Di ba mga kababayan, hindi ka ba maiiyak sa ginagawa nila? Matapos nyong patayin ang mga Pilipino. Matapos nyong gahasain pagnakawan sa kaban ng bayan. Posible na walang makulong dito. Ako naiiyak po ako kasi ramdam ko yung hirap ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga talagang nakaranas po ng baha. Tapos ganito lang. I-deny pa nila yung kanilang mga ginawang pagnanakaw. Anong sabi ng mga komento? Ako naiiyak po kasi nararamdaman ko po, ramdam ko mismo sa puso ko mga kababayan, yung hirap, yung mga namatay. Mga nasirang bahay, mga pananim, mga magsasaka. Dahil sa nangyaring ito na pagnanakaw, nasira mga flood control na ghost project. Wala naman pala mga project na ito. O anong sabi ng mga comment? O, tignan nyo po mga kababayan. Pustahan tayo, wala rin niyang makukulong, sayang lang mga hearing. Posible ito. Ibahin nyo si Senador Marcoleta. Bias talaga yung... Oy, anong bias si Marcoleta na sinasabi mo? Ikaw wag kang pala, dapat pre-audit lang para ma-check agad kung mayroong anomalya. Ganyan dapat mag-imbestiga parang Marcoleta. Talagang may tindig ang boses. Hindi pa sikat lang. Very good, Marcoleta. Itong si Tulfo, iyakin masyado. O bakit andyan si Villanueva? Notorious din yan pagdating sa flood control. Nako, si Villanueva, sangkot ito sa anomalya. Yan ang sabi ng mga komento. Ayan o, bakit hindi tanongin si Mark Villar? Blue Ribbon Committee naging Kangaroo Committee. Katabi mismo ng chairman ng isang involved sa senator. Nako po. Bakit kasi nandyan itong si Villanueva? Dapat yan din ang imbestigahan O ito pa po. Continue with the questioning. Mr. Chair. Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said... if that will help us, okay. Any second? Second. It was already seconded, Mr. Chairman. There's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's continue with the questioning. Mr. Chair, sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, kasi hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng kuwa. Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. Okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung kasunod. Kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang De La Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Hindi ho, naghihintay naman po ako. Tinatanong ko lang po yung sequence. Salamat, Mr. And then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Priority. Okay. The list of... Last question, then Senator Risa. Yung iba kasi gusto din magpasikat Ay, naku po. Dapat direct to the point na kayo. Sino ang mga connection? Sino yung mga connected dyan? Kaya nayayari itong si Rafi Tulfo, yakin Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Ma'am Kuwa, sabi mo kanina, kaya
hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects, and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages. Baka nga binayaran tapos pinatsa-patsa mga kababayan, ganun lang po yun. Baka nagkabayaran din yan. Kaya dito mga kababayan, naglalabasan na po ang mga anomalya dito na mga bayaran. Kita nyo po, ang daming bumibilib kay Senator Marcoleta. Itong si Rapi Tulfo nag-iiyak na dito. Parang si Ben Tulfo din ito. O anong sabi ng mga bakit hindi nyo tanongin si Villar? Philippines is amazing and wonderful country. And I am proud of it as a Filipino citizen. This country is not a garbage indeed. The garbage is the people who sit in power, manipulating and abusing who run this country. Ala ka. Mga DPWH na lang ako magtrabaho, malaking kita. Ang gulo ng investigasyon nyo, dati hindi naman ganyan. Mas maganda nga ngayon Wala din niyang hearing na yan. Wala namang maaaresto, makukulong, antayin nyo. Asos mga contractors din. Ang lang nagbabayad ng malaki sa mga pangangampanya ng mga yan. Anako. Grabe, wag nyo nang pagsalitain si Joel Villanueva. Nako, yari ka Villanueva, sangkot ka rin sa anomalya. Tignan nyo po mga kababayan. Kawawa ang ating bansa nating Pilipinas. Anong masasabi nyo dito? Grabe na. Bilib na bilib ako kay Marcoleta. Bakit iyakin si Rapi Tulfo? Ala ka. Iyakin si Rapi Tulfo. So, meaning wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies. Tapos wala nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga finailan po para po dyan. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Talagang bakbakan dito sa Blue Ribbon Committee. Yung iba kasi gustong magpasikat. Kaya nag-iiyak. Parang Ben Tulfo pasikat. Pwede naman kausapin ng maayos si Senador Marcoleta, hindi mag-iiyak agad. Be fair, be fair, be fair. Kasi nung una yon, pinag-aaralan pa kung ano yung mga interval ng bawat usapan, kung gaano kahaba. Nakita ni Senator Marcoleta, yung 2 minutes, medyo maiksi. Ngayon, ginawang 6 minutes. Ito namang si Rafi Tulfo, masyadong iyakin. Para kang si Ben Tulfo naiyakin din ngayon, nag-iiyak ka. Para kang yung kuya mo. Na tanghaling tapat, may salamin. Naka-Ray-Ban. Tanggalin niya para makita yung mga anomalya dito sa Pilipinas. Dito, lagi kayo nagpapasikat.
Pero sa PCSO, anong ginawa mo? Walang nangyari. Nakalimutan na lang na walang nangyari. Naglaho na parang usok. O, anong nangyari doon? Wala. Ngayon, magpapasikat ka sa Blue Ribbon. Dito sa committee ni Senador Marcoleta, na alam naman natin na puro pasikat ka lang din. O mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa bakbakan na ito ni Senador Marcoleta at Rapi Tulfo? Ngayon, nag-iiyak. Ba't ganito, ganyan? Yung mga kasama mo, yung ibang senador, ang haba, ba't sa akin? Nung una kasi yon, Rapi Tulfo, use your coconut shell. Yan yung unang investigasyon ni. Ngayon, ikalawa. Kumbaga nag-a-adjust pa sa oras ang interval. Ngayon, babakbakan mo si Marcoleta, hindi ka pareho, unfair ka. O ngayon, lumalabas na iyakin ka parang yung kuya mo. O kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Isang like po, isang share sa mga balitang ito. Makisama po tayo mga kababayan. Dapat po. Kasi pag hindi, para natin kinukonsinti ang mga korap na ito, na mga politiko, mga kontraktor na yumaman. Mabuhay po. Pakishare mo mga kababayan. I-share nyo po ito. The Wonders Philippines po. Mabuhay.